Madrid, taglamig. Ang lamig ng madaling araw ay nagdrag ng nagielong kumot nito sa basang bangketa ng Granva. Sa bubong ng isang salamin na skyscraper, isang lalaki ang nakatingin sa lungsod na tinulungan niyang hubugin. Si Hector Velasco, 47, CEO ng pinakamalaking real estate conglomerate ng Espanya, ay may lahat ng mabibili ng pera, karangyaan, kapangyarihan, impluensya. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang kalungkutan. Si Hector ay ang uri ng tao na ginawang imperyo ang mga kontrata at mga pangako sa pag-aari. Mahigpit sa negosyo, kaaway ng improvisation. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang equation na walang lohika, isang mapanganib na kahinaan. 2 beses na siyang nag-asawa. Iniwan siya ng unang asawa para sa isang diplomat, ang pangalawa, para sa isang mas promising bank account. Mula noon, sinimulan niyang makita ang mga damdamin bilang mga pagkagambala, pagkabigo sa sistema. Naisip niya na gusto lang niya ng anak. Hindi isang relasyon. Isang pamana lamang. Habang tinatapos niya ang mga dokumento upang kontrata ang isang surrogate sa pamamagitan ng maingat at legal na paraan, ang kapalaran tahimik at kabalintunaan ay nagplano ng isang hindi malamang na pagtawid. Sa kabilang panig ng lungsod, sa gitna ng mga lansangan na may graffiti at saradong cave, isang dalaga na nagngangalang Isadora ang natutulog sa karton. Siya ay 26 taong gulang, na may maliwanag na berdeng mga mata at isang nakaraan na sinusubukan niyang burahin gabi-gabi. Orihinal na mula sa Salamanca, tumakas siya sa Madrid upang maghanap ng mga oportunidad na nawala sa pandemya. Walang pamilya, walang degree sa unibersidad, walang sinuman. Maganda ang boses niya, pero halos makalimutan na niya ang sarili niya. Nang malamig na umagang iyon, habang nag-order ng tinapay sa palengke ng Ant Mart, tinawid ni Isadora ang landas ni Hector. Iniunat niya ang kanyang kamay ng mahiyain, walang salita, pag-asa lamang. Nagmamadali siyang hindi ito pinansin. Ngunit nang tumingin siya sa kanya mula sa sulok ng kanyang mata, napansin niya ang isang bagay na pamilyar sa ekspresyong iyon. Hindi niya alam kung ano, pero may isang bagay sa kanya na nagpaparalisa sa kanya sandali. Makalipas ang ilang oras, sa isang pagpupulong tungkol sa expansion project sa Valencia, bumalik pa rin ang kanyang isipan sa mukha ng dalagang iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Naiinis sa kanya ang pakiramdam. Tinapos niya ang pagpupulong at, sa isang bihirang pagudyok, hiniling niya sa driver na ulitin ang paglalakbay sa umaga. Natagpuan niya ito sa parehong lugar, nakabalot sa isang maruming kumot na napapalibutan ng walang malasakit na hitsura. Binuksan niya ang bintana ng kotse. "Umakyat ka," sabi niya. Napatingin sa kanya si Isadora na may pag-aalinlangan. "Hindi ako isang batang babae sa kalye," matatag niyang sagot, buo ang kanyang pagmamataas, bagamat walang sapatos. "Hindi ako nagbabayad para sa sex. Nag-aalok ako ng isang panukala." Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan nilang dalawa na parang malakas na pagulan ng nyebe. Siya, nag-aatubili, ay tinanggap niya. Sa katad na upuan ng marangyang kotse, pinakinggan ni Isadora ang hindi pangkaraniwang panukala, babayaran niya ang lahat pangangalagang medikal, tirahan, pagkain kung pumayag siyang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng artipisyal na pagpapabinhi. Walang emosyonal na paglahok. Isang kontrata lamang. Pagkatapos, malaya na siya. Umiti si Isadora, malungkot. "Sa palagay mo ba talaga ay mabibili mo ang lahat? Kahit na ang pag-ibig ng isang bata?" Napatingin si Hector. "Ayoko ng pag-ibig. Gusto ko ng continuity." Ngunit hindi iyon lubos na totoo. At alam niya ito. Ang panukala ay lumutang sa pagitan nila na parang bagyo na malapit ng sumiklab. Pagod na si Isadora sa pagtakas, at nakita niya ang pagkakataong magsimulang muli. O isa na lang ba itong uri ng bilangguan? Bumagsak ang gabi sa Madrid na may matinding pagputol. Sa suite kung saan siya pansamantalang naninirahan, tumingin siya sa bintana sa mga ilaw ng lungsod at bumulong. Siguro ang pag-ibig ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang mga kontrata. Ang mansyon ni Hector Velasco, na matatagpuan sa labas ng La Moraleja, ay simbolo ng kanyang ganap na kontrol. Ang bawat pader ng makintab na marmol ay sumasalamin sa isang piraso ng kanyang pagkatao, malinis, malamig, walang puwang para sa pagkakamali. Napakalalim ng katahimikan ng lugar kaya nakakatakot.
At sa katahimikan na iyon pumasok si Isadora, isang figura na wala sa lugar, na may punit na sapatos na pang-tenis at mga mata na nagdadala ng mas maraming kwento kaysa sa mga taon ng buhay. Binati siya ni Stephanie, ang kasambahay, sa kanyang karaniwang pormalidad. Hindi niya kinuwestiyon ang presensya ng dalaga. Nasanay na ako sa mga kapritso ng boss, pero may kakaiba sa hitsura na iyon. Isang matatag na tamis na kaibahan sa malamig na kapaligiran ng bahay. Habang ang mga medikal na pagsusuri ay isinasagawa ng maingat sa mga pribadong klinika sa Salamanca, si Hector ay nagpapanatili ng isang malayong posisyon. Para sa kanya, ang lahat ay naaayon sa plano. Ang artipisyal na pagpapabunga ay gagawin sa isa sa mga pinakamahusay na klinika sa Barcelona. Si Isadora ay magkakaroon ng lahat ng pag-aalaga at sa huli, isang mapagbigay na halaga upang simulan ang kanyang buhay kahit saan. Ngunit may problema, nagsimula siyang ngumiti. Hindi ngumiti si Isadora tulad ng mga babaeng nakilala ni Hector. Ang kanyang ngiti ay hindi isang imbitasyon o isang maskara sa lipunan. Ito ay tunay, ipinanganak mula sa isang maliit na pag-asa na unti-unti nang lumalaki. Nagulat siya sa mga sariwang prutas sa almusal, sa lambot ng mga kumot, sa amoy ng mga libro sa library ng bahay. Pinagmasdan ni Hector ang lahat mula sa malayo, na tila natatakot siyang mahawaan. Isang umaga, sinorpresa niya ito sa music room, isang silid na bihira niyang bisitahin. Nakaupo siya sa harap ng piano, awkwardly na tumutugtog ng isang lumang himig. Alam mo ba kung paano maglaro? Tanong niya. Sa pamamagitan lamang ng tainga. May lumang piano ang lola ko. Sagot niya nang hindi ito tiningnan. Hindi siya nagsalita, pero nakatayo siya roon, nakinig. May isang bagay sa eksenang iyon na nasira ang isang pattern. Ilang sandali pa ay tila hindi na kailangan ang pag-aaral. Kasabay nito, ang nakaraan ni Isadora ay nagsimulang lumitaw sa mga piraso. Pinalaki siya ng kanyang lola, madamdamin sa panitikan at musika, hanggang sa bumagsak ang lahat dahil sa isang tinanggihan na mana at isang ambisyosong tiyuhin. Natapos siya sa kalsada, ngunit hindi niya kailanman nawala ang kagandahan ng kanyang kaluluwa. Samantala, ang nag-iisang kaibigan ni Hector na si Arturo, ang kanyang pinakamatandang kapareha, ay pinagmamasdan ang lahat ng walang tiwala. Nakita niya kung paano unti-unti nagbago ang pag-ugali ng kanyang kaibigan, hindi gaanong magagalitin, mas naabala. Hindi nagsalita si Hector tungkol kay Isadora, ngunit naroroon siya sa bawat paghinto, sa bawat maliit na paglihis mula sa gawain. Mag-ingat ka, babala ni Arturo isang gabi. Ang pag-ibig ay ang tanging puhunan na hindi mapipigilan. Natawa si Hector nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang tawa. Si Isadora, sa kanyang panig, ay lalong nakikipag-usap kay Stephanie. Natutunan niya ang mga sulok ng bahay, ang mga pangalan ng mga painting, ang mga gawin ng boss. At unti-unti niyang nakita siya sa kabila ng kanyang baluti. Isang lalaking kumakain ng mag-isa, na nagising bago magumaga, na tahimik na nagbabasa ng Camus at Neruda. Sa panahon ng bagyo, nawala ng kuryente ng ilang sandali. Naligaw si Isadora sa mga pasilyo at napunta sa library. Pagpasok ni Hector, nakahiga siya sa sofa, natatakpan ng isang libro. Akala ko ito ang pinakamagandang lugar na itinatago sa bahay. Umiti siya, sa kauna-unahang pagkakataon, walang pagtatanggol. Nang gabing iyon, may nagbago. Walang contact, walang confessions. Dalawang tingin lamang na sinalubong ng mas kaunting takot at higit na katotohanan. Ang balita ay dumating na may delikasi ng isang bulong at ang epekto ng kulog, ang insemination, ay matagumpay. Buntis si Isadora. Ang kontrata ay naglaan para sa lahat katatagan, pangangalagang medikal, katahimikan at kahit na, sa sandaling kumpirmahin ng doktor na ang pagbubuntis ay may nanginginig sa loob ni Hector na hindi niya alam kung paano pangalanan. Naging maayos ang lahat, sabi ng doktor, at iniabot ang mga resulta. Nagpasalamat siya ng bahagyang tumango, ngunit iniwasan niyang tumingin kay Isadora, na, sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa mansyon, ay hindi nakangiti. Iba ang kanilang katahimikan, hindi ito takot, ni pagbibitiw. Ito ang katahimikan ng isang taong nakakaunawa sa bigat ng darating. Sa mga sumunod na araw, lalo pang nalubog si Hector sa gawain. Naglakbay siya sa Barcelona, pagkatapos ay sa Bilbao. Umiwas siyang umuwi. Iniwasan niya si Isadora. Ngunit naroon pa rin siya. Lumalaki, umuunlad. May mga bagay na hindi pa rin niya naiintindihan sa kanyang mga mata.
At habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang baguhin siya ng pagbubuntis hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa paraan ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng isang layunin. Isang kahulugan. Napansin ni Stephanie. Arturo din hindi lang siya panauhin, kaswal na komento ni Arturo sa isang pagbisita sa mansyon. Kontrata lang ito, sagot ni Hector, mas matigas ang boses niya kaysa gusto niya. Kung gayon, bakit parang tumakas ka sa sarili mong bahay? Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang makapal na usok. Samantala, hinarap ni Isadora ang kanyang sariling mga alitan. Ang ideya ng pagbibigay ng sanggol sa pagtatapos ng pagbubuntis ay nagsisimula ng mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Isang tahimik na gabi, nakahiga sa terasa ng kanyang silid, hinahaplos ang kanyang tiyan na nagsisimula pa lamang na mapansin, bumulong siya. Sabi ko nga, kontrata lang yan. Ngunit paano kung hindi? Pagkatapos, bilang isang hindi inaasahang suntok, ang unang insidente ay nangyari. Nagkasakit si Isadora habang kumakain ng tanghalian. Bigla ang pagkahilo. Tumakbo si Stephanie. Tumawag ang ambulansya. Si Hector, na nasa isang mahalagang pagpupulong, ay tumanggap ng balita at iniwan ang lahat. Dumating siya sa ospital bago natapos ng doktor ang mga pagsusuri. Okay lang ba iyon? Tanong niya, nagmamadaling pumasok. Ito ay isang pagbagsak lamang sa presyon ng dugo. Stress. Ngunit kailangan niya ng pahinga. Pumasok si Hector sa silid kung saan nagpapahinga si Isadora. Ilang sandali pa ay tumigil siya at pinagmamasdan ang pagtulog. Magulo ang kanyang buhok sa unan, mabagal ang kanyang paghinga. Isang tahimik na ipuy po ang tumago sa kanya sa loob. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakaupo na siya sa tabi ng kama. Bakit ka dumating? Tanong niya sa mahinang tinig. Kasi kinukuha mo ang anak ko, sagot niya, na tila ipinaliwanag nito ang lahat. Ngunit hindi niya ito ipinaliwanag. Sa mga sandaling iyon ay alam nilang dalawa na may nasira. Ang hadlang ng kontrata, ang lamig ng kasunduan ay nagsimulang gumuho. At iyon ang natakot sa kanila. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumilos ng iba si Hector. Dumalo siya sa mga medical check-up. Dinala niya ang mga libro kay Isadora. Nagpadala siya ng mga bulaklak ng maingat. Umiwas siyang magsalita tungkol sa nararamdaman. Siya ay isang tao na nakikipagdigma sa kanyang sarili. Sinubukan niyang mag-alala ng hindi tila kasangkot. Pagkatapos ay dumating ang imbitasyon. Nag-organisa si Arturo ng isang charity dinner sa Rina Sofa Museum. Kinailangan ni Hector na dumalo. Pero nagulat siya sa lahat ng hilingin kay Isadora na sumama sa kanya. Ako? Tanong niya, natatakot. Bilang aking kasama. Nagatubili siya. Hindi iyon ang napagkasunduan namin. Ang kontrata ay hindi nagbibigay ng mga kaganapan sa lipunan, sagot niya. Ngunit hindi rin ito ipinagbabawal ang mga ito. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan siyang bumaba ng hagdan na nakasuot ng asul, nakatali ang buhok at kinakabahan ang kanyang mga mata, naramdaman ni Hector na may isang bagay sa loob niya na sumuko. At hindi lang ito paghanga. Ito ay pagkilala. Habang kumakain, nagkomento ang lahat sa presensya ng dalaga sa tabi niya. Ang ilan ay nagbulong-bulong, ang iba ay nakangiti dahil sa pangako. Si Arturo ay nanonood ng tahimik, alam na ito ang simula ng isang bagong yugto para kay Hector at para sa kanya. At pagkatapos, sa hardin ng museo, pagkatapos ng hapunan, nagsalita siya. Alam mo, nang magsimula ang lahat ng ito, naisip ko na ibebenta ko ang aking katawan. Marahil ay ang aking kaluluwa. At ngayon, hindi ko na alam kung ano ang binibili namin o kung ano ang inihahatid namin. Gustong yakapin siya ni Hector. Tumakbo siya sa mga pasilyo na parang isang tao na hindi kailanman nakipagkumpetensya para sa anumang bagay kundi ang pakinabang. Natagpuan niya si Stephanie sa waiting room, maputla. Okay lang Miffy iyon. Sigaw niya, hindi niya mapigilan ang boses niya. Matatag. Sa ngayon. Ngunit walang ginagarantiyahan ang mga doktor. Pumasok siya sa kwarto nang hindi naghihintay ng pahintulot. Si Isadora ay walang malay, konektado sa mga monitor. Napuno ng hangin ang mabagal na tunog ng tibok ng puso ng sanggol. Lumapit siya, hinawakan ang kanyang malamig na kamay.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na may sapat na gulang, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya alam kung paano pangalanan, takot na mawalan ng isang tao. Hindi. Bulong niya, hindi ikaw. Pakiusap, hindi ikaw. Nanatili siya roon buong magdamag. Hindi man lang siya lumabas para kumain. Lumitaw si Arthur sa bukang liwayway, at nang makita niya siyang nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kanyang kamay, naunawaan niya ang lahat. Hector, simulan niya, pero tumigil. Hindi na ito tungkol sa mga kontrata, di ba? Hindi ito tungkol doon, sagot niya, na namumula ang kanyang mga mata. Nagising si Isadora sa kinaumagahan, nang hihina. Nang idilat niya ang kanyang mga mata at makita si Hector sa tabi niya, sinubukan niyang umiti. Dumating ka. Tumango siya at marahang pinisil ang kanyang kamay. Akala ko wala kang pakialam. Akala ko alam ko kung paano magpanggap ng mas mahusay. Tumawa siya, mahinang ngunit tunay na tunog. At ngayon, nagatubili siya. Pagkatapos ay sinabi niya, ngayon, umuwi ka na. Sa aming bahay. Sa araw ding iyon, pinahintulutan ang paglilipat. Sa pamamagitan ng espesyal na pangangalaga, mga doktor sa tawag, lahat ng kailangan mo. Ngunit, higit sa lahat siya. Bumalik sa mansyon, naka-install si Isadora sa silid na katabi ni Hector. Kinabukasan, nakahiga siya sa sofa ng kanyang kwarto. Basta siguraduhin na okay naman ang lahat, he said. Ngunit ito ay higit pa rito. Hindi ko na siya kayang lumayo sa kanya. Isang umaga, habang natutulog siya, hindi sinasadyang binasa ni Hector ang kanyang talaarawan. Binuksan ito sa mesa na may nakalantad na pahina. Akala mo ay pinoprotektahan mo ako sa iyong katahimikan, ngunit ang iyong katahimikan ang pinakamasakit sa akin. Gusto ko lang sabihin sa iyo na nararamdaman mo. Kahit na hindi mo alam kung ano. Kinaumagahan, nagiwan siya ng sulat kamay na sagot sa parehong talaarawan. Nararamdaman ko. Kahit na hindi ko alam kung paano ito pangalanan. At hindi ko nais na magpanggap na hindi ko na. Nang mabasa niya ito, umiiyak siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sa takot, kundi sa ginhawa. May bagong ipinanganak mas malakas kaysa sa takot, mas malalim kaysa sa sakit. Mula nang iwanan ni Hector ang kanyang mga salita sa talaarawan, may muling na balanse sa pagitan nila ni Isadora. Hindi pa ito isang ipinahayag na pag-ibig, ngunit ito ay ang pagkilala sa isa't isa ng isang damdamin na hindi na maaaring baliwalain. Ang mga kahihinatnan ng pagiging bukas na iyon ay hindi nagtagal ay nagpakita ng kanilang sarili kapwa emosyonal at sosyal. Lalo pang nagtiwala si Isadora. Hindi lamang pisikal, ngunit emosyonal na tinatanggap. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang kontrata, naramdaman ko na parang higit pa sa sinapupunan ang nakikita ko. May lambing sa mga kilos ni Hector, kung minsan ay banayad, tulad ng kapag siya mismo ang nagluluto ng tsaa sa umaga o kapag binabasa niya ito bago matulog, kinakabahan na natitisod sa isang salita sa Pranses. Gayunpaman, ang mundo ay nagsisimula ng mag-react. Si Arturo, na laging mapagmasid, ay napansin ang tiyak na pagbabago. Mahal mo siya, prang kanyang sabi. Hindi naman ito itinanggi ni Hector. Huminga lang siya ng malalim. At natatakot ako. Takot sa ano? Nang hindi alam kung paano maging ang lalaki na kailangan niya. Samantala, nagsimulang mag-ferment ang mga chismis sa social circle ni Hector. Mga negosyante, kasosyo, ilang maingat na media. Nais malaman ng lahat kung sino ang buntis na babae sa mansyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi pinansin ni Hector ang posibleng pinsala sa kanyang imahe. Ayon sa kanya, hindi gaanong mabigat ang reputasyon sa harap ng takot na mawala ang taong mahal mo. Sa panig ni Isadora, ang pinakamalakas na reaksyon ay mula kay Miguel, ang dati niyang kaibigan mula sa kalye. Isang hapon ay binisita niya ito kasama si Stephanie. Nang makita ang marangyang kapaligiran at ang tiyan na halata, nagsalita siya ng isang komento na umalingaw-ngaw. Pumasok ka sa isang palasyo, isa. Mag-ingat na huwag maging isang gininto ang bilanggo. Ang katagang iyon ay yumanig sa kanya. Nang gabing iyon, tinanong niya si Hector. Mahal mo ba talaga ako? O mahal mo ba ang ideya ko? Nanatiling tahimik si Hector. Tiningnan niya ito ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya, mahal kita. Sa kabila ng aking sarili. Ngumiti siya.
At siya ay umiyak. Kasabay nito, 8 buwan na ang lumipas. Papalapit na ang trabaho. Ang orihinal na plano ay para kay Isadora na manganak sa isang eksklusibong klinika sa Toledo na may limitadong medical team. Ngunit, matapos ang lahat ng naranasan niya, iba ang hiniling niya. Gusto kong makasama si baby sa bahay. Sa iyo malapit. Hindi siya nagatubili. Inayos niya ang lahat sa loob ng 24 na oras. Mga doktor, nurse, koponan. Pinangunahan ni Stephanie ang mga paghahanda ng halos tumpak sa militar. Maingat na tumulong si Arturo na may emosyon sa kanyang mga mata. Sa bisperas ng kapanganakan, isinulat ni Isadora ang kanyang huling liham sa tala-arawan. Bukas, ipanganak na ang anak namin. Ngunit kung ano ang ipinanganak na sa atin ay mas mahalaga kaysa sa anumang kontrata. Kung may mangyari sa akin, alalahanin mo ito ang pag-ibig na akala mo ay hindi mo alam kung paano ibigay. Iniligtas na niya ako. Iniwan niya ang diaryo sa bedside table, kung saan alam niyang makikita niya ito. Kinaumagahan, pumasok sa trabaho si Isadora. Ang trabaho ay matindi, minarkahan ng mga oras ng sakit, tensyon at kaguluhan. Ang karaniwang tahimik na mansyon ay nag-vibrate ng mga medikal na tinig, pagtibok ng puso at bulong ng mga panalangin. Si Hector, na nakasuot ng Amerikana at nanginginig na mga kamay, ay nanatili sa tabi ni Isadora sa lahat ng oras. Hawak ang kanyang kamay, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, bumubulong ng mga salitang hindi niya alam kung maririnig niya. Narito ako. Kasama mo ako, sabi niya, na tila ang pag-ulit nito ay maaaring protektahan siya mula sa mundo. Makalipas ang halos 12 oras, nawala ang hangin sa pagyak ng sanggol. Bata pa siya. Maliit, kulay rosas, perpekto. Nilinis siya ng mga doktor, sinuri siya at inilagay sa mga bisig ni Isadora. Pagod na siya, tahimik na umiiyak habang nakangiti. Pinagmasdan ni Hector ang lahat ng maihalong kawalang paniniwala at pagpipitagan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya ang lalaking may kontrol. Siya ay isang tao lamang na wala ng depensa sa harap ng himala ng buhay. Gusto mo bang singilin siya? Tanong ni Isadora na maingat na inalok ang sanggol. Nagatubili siya sandali, ngunit pagkatapos ay niyakap siya sa kanyang mga bisig. Maya-maya pa ay may sumabog sa loob niya. Isang alon na hindi lohikal o mahuhulaan. Iyon ay pag-ibig. Ilaw, ganap, nagbabago nganyo. Lumipas ang mga araw. Naging kalmado ang paggaling ni Isadora. Nagpasuso siya, kumanta sa sanggol at gumugol ng ilang oras kasama siya sa kanyang mga bisig na nakatingin sa bintana. Si Hector, na dati ay pinupuno ang kanyang mga araw ng mga pulong at kontrata, ngayon ay ibinahagi sa kanya ang maagang umaga, natututo kung paano maghanda ng mga bote, magpalit ng lampin at magkwento. Ngunit ang pinakakapansin-pansin na paglaki ay hindi ang pagunlad ng sanggol. Ito ay kay Hector. Sinimulan niyang itabi ang telepono. Tumanggi siyang magpulong kung oras ng paliguan o pagtulog ay oras na. Nagsimula siyang magluto kasama si Stephanie, umuungol ng hindi namamalayan, mas nakangiti sa kanyang mga mata kaysa sa kanyang mga labi. Napansin ni Arturo. Sa isang pagbisita, sinabi niya sa kanya, "Naging ama ka. Ngunit higit pa riyan. Naging lalaki ka." Tahimik na nagpasalamat si Hector. Alam niyang magiging tao siya na hindi niya akalaing magiging siya. Hindi lang para kay Isadora, kundi para kay Isadora. Nagbago rin siya. Sa pagpapanumbalik ng pagpapahalaga sa sarili, nagsalita siya tungkol sa kanyang mga pangarap ng may kumpiyansa. Nais niyang mag-aral ng musika, magbukas ng isang paaralan para sa mga bata sa mahina na sitwasyon, kumanta sa mga silid na puno ng ilaw. "Binigyan mo ako ng bahay," sabi niya sa kanya isang hapon. "Pero higit pa riyan, tinulungan mo akong alalahanin kung sino ako bago ko nawala ang lahat." Sa linggong iyon, iminungkahi ni Isadora ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. "Gusto kong magtrabaho." Gulat na gulat si Stephanie at ang mga doktor. Tahimik lang si Hector. "Hindi ko nais na maging ang babaeng iniligtas mo, Hector. Gusto kong maging babae na naglalakad sa tabi mo. Sa aking pangalan, sa aking mga proyekto, sa aking lakas." Naiintindihan niya at sinuportahan niya ito. Magkasama silang nagtayo ng isang maliit na studio ng musika sa loob ng mansyon. Naghire siya ng mga guro, arkitekto at taga-disenyo.
Hinayaan na lang niya ang lahat ng desisyon. Ang espasyo na ito ay sa iyo, sabi niya. Tulad ng puso ko. Walang mga pahayag sa teatro, walang mga dakilang pangako. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay binuo sa mga kilos at saa sa umaga, sa mga tala na naiwan sa unan, sa tahimik na gabi na pinapanood ang sanggol na natutulog. Isang araw, habang naglalakad sila sa hardin at itinutulak ang stroller ng bata, sinabi ni Isadora. Napagtanto mo ba na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang kontrata? Tapos ka na sa isang kanta, nakangiti niyang sagot. Tiningnan niya ito ng mausisa. Bakit? Dahil ang pag-ibig ay hindi nilagdaan. Ito ay song. Lumipas ang panahon na halos kahina-hinalang makinis. Si Isadora, na ngayon ay mas malakas at mas natupad, ay nagpapanatili ng balansing gawain sa pagitan ng pag-aalaga sa sanggol at pagpaplano ng kanyang paaralan sa musika. Si Hector, para sa kanyang bahagi, ay lalong isinama sa bagong buhay na binuo nila ng magkasama. Patuloy siyang nagtatrabaho, ngunit may iba pang mga prioridad. Hindi na ang mundo ng korporasyon ang kanilang tanging larangan ng digmaan. Ngunit, tulad ng anumang kwento na malapit nang umabot sa rurok nito, ang katahimikan ay hindi magtatagal ng matagal. Nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang pagbisita mula kay Clara, ang negosyante mula sa Valencia, na ilang buwan na ang nakalilipas ay nagpakita ng interes kay Hector. Lumitaw siya nang hindi sinasadya sa isang pulong ng lupon ng mga mamumuhunan ng Velasco Corp nang magsimula ng ipagpatuloy ni Hector ang bahagi ng kanyang mga aktibidad. Matapos ang pagpupulong, humingi siya ng pribadong pag-uusap. Tinanggap niya ito dahil sa kagandahang loob. Mukha kang ibang lalaki, sabi ni Clara habang nakaupo sa tapat niya sa kanyang opisina. Ikaw ay higit pa. Liwanag. Ito ay isang bagong yugto, sagot niya umiwas. O isang bagong tao, marahil? Umiti si Clara na may pag-init. Bago pa man sumagot si Hector, ibinaba niya ang tunay na bomba. Akala ko dapat mong malaman. Ang ilang mga miyembro ng board ay nagdududa sa iyong kakayahan sa pamumuno. Sinasabi nila na wala ka, nalilibugan, mas nakatuon sa domestic romances kaysa sa negosyo. Nakasimangot si Hector. Pinagbabantaan mo ba ako? Bibigyan kita ng babala, sagot ni Clara. Maaari mong mawala ang lahat. Kung patuloy kang kumikilos, ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan. Nang gabing iyon, dumating si Hector sa mansyon ng maseryoso kaysa dati. Agad naman itong napansin ni Isadora. Ano ang nangyari? Ang mundo. Kumakatok siya sa pinto. Nakaupo sila sa terasa, kasama ang natutulog na sanggol sa tabi nila na nakabalot sa kumot. Ipinaliwanag ni Hector sa kanya ang sitwasyon. Tahimik niyang pinakikinggan ang lahat. At ano ang gagawin mo? Nagatubili siya. Hindi ko alam. Huminga ng malalim si Isadora. Hector, hindi ko kailanman hiniling sa iyo na pumili sa pagitan ko at ng mundo. Ngunit kung pinipilit ka ng mundo na gawin ito, siguro hindi pag-ibig ang problema. Hayaan itong maging sanlibutan. Ilang araw nang umalingaw sa kanyang isipan ang mga katagang iyon. Samantala, halos handa na ang musical studio ni Isadora. Ang kulang lang ay ang opisyal na inaugurasyon. Nais niyang gawing espesyal ang kaganapan isang pagdiriwang ng bagong buhay, bagong entablado, bagong musika. Gusto kong nandito siya sa mansyon at makipaglaro sa akin. Binuksan niya ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Ako. Touch. Isang solong tala. Ngunit ito ang magiging pinakamahalaga. Ito ay isang metapora. At naunawaan niya ito. Sa papalapit na petsa, nakatanggap si Hector ng isa pang ultimatum mula sa lupon. Maaaring bumalik siya sa buong pamumuno ng kumpanya na may eksklusibong focus o siya ay papalitan bilang pangulo. Sa kabila ng panggigipit na iyon, nanatiling tahimik siya. Ngunit nang tingnan niya si Isadora at ang anak na dala nila sa kanyang mga bisig, nagdesisyon siya. Dumating na ang gabi ng inauguration. Mga malalapit na kaibigan, musikero, kabataang estudyante na may scholarship mula sa Isadora. Lahat ng naroroon. Ang mansyon, na dating simbolo ng kalungkutan, ngayon ay puno ng buhay, sining at layunin. Umakyat si Hector sa maliit na entablado na nakatayo sa hardin. Kumuha siya ng tatsulok at, sa tabi ni Isadora, nagpatugtog ng isang nota sa dulo ng himig na binubuo niya.
Tumunog ang sulat na parang botohan. Kinaumagahan, nagbitiw siya sa pagkapangulo ng Velasco Corp. Pinili niyang umuwi sa halip na trono. Ang pagbibitiw ni Hector Velasco ay isang headline sa mga nangungunang pahayagan sa Espanya. Ang tycoon na pumili ng pag-ibig. Umalis si Velasco sa imperyo upang mamuhay tulad ng isang karaniwang tao. Pero para sa kanya, hindi ito tungkol sa pagsuko. Ngunit upang magsimulang muli, ang mga unang araw pagkatapos ng desisyon ay pinaghalong ginhawa at kawalang katiyakan. Bagamat masaya siya sa tabi ni Isadora at ng kanyang anak, hindi naging madali ang pagtalikod sa mga dekada ng kontrol, mahigpit na gawain at pagkakakilanlan na nabuo sa mundo ng negosyo. Ang mansyon, na dating simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay isang santuwaryo ng pagpapalagayang loob at isa ring salamin. Doon lumitaw ang huling malaking twist. Isang liham ang dumating sa mansyon. Galing ito sa Salamanca na pinirmahan ng isang abogado. Ito ay isang mana ang lolo ni Isadora sa ina, na namatay kamakailan, ay nagiwan sa kanya ng isang maliit na inabandunang teatro sa makasaysayang sentro ng lungsod. Iniwan siya ng balita na paralisado. Totoo ba ito? Tanong niya kay Hector, nanginginig. Napakatunay. At marahil. Napakasimbolo. Sabay silang naglakbay patungong Salamanca. Ang teatro, bagamat nasira, ay napanatili ang kaluluwa nito punit ng mga kortina ng pelus, mga upuan na natatakpan ng alikabok at isang entablado na tila humihinga ng mga alaala. Naglakad si Isadora sa hanay na parabang natuklasan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ito ang pangarap ko, bulong niya. Pagtuturo ng musika. Baka kumanta ka dito. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Hector ibabalik nila ang teatro. Gamit ang pera na mayroon pa rin sila at sa tulong ng mga kaibigan na naniniwala sa kanilang bagong misyon, sinimulan nilang planuhin ang pagbabagongan anyo ng kalawakan. Ngunit kasama nito ang hindi maiiwasang tanong ano ang tungkol sa buhay sa Madrid. Tiningnan ni Isadora ang sanggol sa kanyang mga bisig at pagkatapos ay kay Hector. Hindi ko nais na lumaki ito sa pansin at mga kontrata. Nais kong lumago ito kung saan ang katahimikan ay musika at sining pag-ibig. Huminga ng malalim si Hector. Alam ko na ang ibig sabihin nito ay hindi lamang ang nakaraan, kundi ang lugar kung saan nagsimula ang lahat sa pagitan nila. Ngunit alam ko rin na ang pag-ibig ay nangangailangan ng paggalaw. Pagkatapos ay umalis na tayo, sabi niya. Kung saan kumakanta ang iyong kaluluwa, sinusundan ko. Sa yugtong iyon naganap ang tunay na kasukdulan. Sa muling pagbubukas ng Alborada Theater ang pangalang pinili ni Isadora, nagtipon ang buong lungsod upang masaksihan ang unang konsyerto, isang pagtatanghal ng mga estudyanteng scholarship, mga anak ng mapagpakumbabang pamilya, na ang mga talento ay dati nang hindi pinansin. Sa pagtatapos ng show, si Isadora ang umakyat sa entablado. Kabuang katahimikan. Isang maliit na higit sa isang taon na ang nakakaraan, natulog ako sa mga lansangan ng Madrid. Ngayon, natutulog ako sa tabi ng taong nagmamahal sa akin at nagising sa tunog ng isang sanggol. At mga pangarap na nagkatotoo. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang teatro. Ito ay patunay na ang buhay ay maaaring maging tula, sabi niya, na nababasag ang kanyang tinig. Hindi napigilan ni Hector ang kanyang mga luha. Hindi lamang dahil sa kanyang mga salita. Ngunit dahil sa wakas ay nakita niya ang kanyang sarili bilang isang kumpletong tao. Isang taong piniling magmahal, maglingkod, lumago. Pagkatapos ay tinawag siya nito sa entablado. At ngayon inaanyayahan ko ang aking kapareha sa buhay na gawin ang pinakakinatatakutan niya, maglaro ng isang tala. Isa lamang. And, I swear to you na sulit naman ang ibabayad niyo. Napuno ng mapagmahal na tawa ang teatro. Umakyat siya sa itaas, namumula. Hinawakan niya ang tatsulok. Natanggap niya ang pinakamalaking ovation ng gabing iyon. Sa pagtatapos ng konsyerto, isang sorpresa. Dumating si Arturo, dala ang lumang talaarawan ni Isadora ang isa, kung saan isinulat niya ang lahat ng liham sa sanggol at ang mga hindi nasabi na pagtatapat kay Hector. Ngunit ngayon ay nagdala ito ng bago, ang huling sagot ni Hector, na isinulat ng kamay at itinago ni Stephanie. Binasa niya ito ng malakas, sa harap ng masayang madla. Kung ako ang imperyo, ikaw ang revolusyon. Kung ako ang kontrata, ikaw ang exception clause. At kung tahimik lang ako, ikaw ang musika na nagpalaya sa akin.
Ang napili ng mga tagahanga ay nagbigay ng standing ovation ang teatro. Niyakap siya ni Isadora. "I love you," sabi niya sa kanya sa unang pagkakataon, sa malakas na tinig. "Ako rin." Mula pa noong bago ko ito nalaman. Nagiilaw ang buong sinehan. Hindi dahil sa spotlight. Ngunit para sa kung ano ang walang sinuman ang maaaring magplano, isang pag-ibig na lumalaban sa mga kontrata, peklat at desisyon. Pag-ibig na ipinanganak ng hindi humihingi ng pahintulot. Nanatili siyang nagbago para baguhin ang lahat. Ilang buwan na ang lumipas mula ng inaugurasyon ang Alborada Theater. Ang espasyo, na dati nang nakalimutan, ay ginawang kanlungan para sa mga bata, kabataang artista at buhay sa muling pagtatayo. At doon, sa pagitan ng mga marka at palakpakan, muling natuklasan ni Hector at Isadora ang tunay na kahulugan ng pag-aari. Ipinagpatuloy ni Isadora ang proyektong panlipunan ang may masigasig na dedikasyon. Lumikha siya ng mga naa-access na programa sa musika para sa mga kalapit na komunidad, tumanggap ng mga voluntaryong musikero mula sa buong Espanya, at nagsimulang makilala para sa kanyang misyon na iligtas ang mga nakalimutang boses tulad ng dati. Si Hector, para sa kanyang bahagi, ay natuklasan ang mga simpleng kasiyahan na dati ay tila hindi kinakailangan sa kanya pagbabasa ng mga kwento sa kanyang anak bago matulog, pagtatanim ng hydrangeas sa hardin ng teatro, pagtuturo ng mga ideya ng pangangasiwa sa mga batang intern. At habang hindi na siya sumasakop sa isang silid ng panguluhan, natagpuan niya ang isang bagong uri ng pamumuno, isa na nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa, hindi kapangyarihan. Lumaki ang sanggol na napapaligiran ng pagmamahal, sining at kalayaan. Siya ay isang masayang bata na may madaling tawa at walang pagod na pag-usisa. Ang iyong pangalan? Luz, pinili ni Isadora isang maaraw na umaga nang sabihin niya. Yun ang dinala mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa pagbibigay ng pangalang iyan sa ating bagong pag-asa. Ang mga liham mula sa lumang talaarawan ni Isadora ay ginawang isang aklat na inilathala sa ilalim ng pamagat Notas de Amor sin Contrato, mga tala ng pag-ibig na walang kontrata. Inilunsad sa Madrid, ito ay naging isang hindi inaasahang tagumpay. Ang mga salitang isinulat ng may labis na sakit at lambing ay naantig sa libu-libong mga mambabasa na nagpapatunay na ang hindi malamang na mga kwento ng pag-ibig ay madalas na pinakatunay. Tuwing linggo, naglalakad sina Isadora at Hector papunta sa viewpoint ng lungsod. Tumatakbo ang kanilang anak sa harap nila, nagtatawanan at sinusubukang manghuli ng paru-paro. Hinawakan ni Hector ang kamay ni Isadora at tiningnan ito ng may tahimik na pag-ibig. Kung may nagsabi sa akin na iiwan ko ang lahat para sa pag-ibig. Natawa sana ako. Ngumiti siya. At kung may nagsabi sa akin na mamahalin ko ang isang lalaki na nagsisimula sa pagsisikap na bilhin ang aking sinapupunan. Tumakas sana siya. Ngunit nanatili ka. At pinili mo ako. Natahimik sila sandali habang nakatingin sa abot-tanaw. Walang katiyakan tungkol sa hinaharap, hindi kailanman mayroon. Ngunit may isang bagay na lumalaki araw-araw: mutual choice. Walang mga kontrata. Walang mga dakilang pangako. Dalawang puso lamang ang natutong magmahal sa pagitan ng mga bitak ng hindi inaasahan. Ang kanyang buhay ay hindi sumunod sa isang perpektong script. Ngunit ito ay totoo. At puno. Sa bandang huli, ang pag-ibig ang nagsin sa buong kwento. Pagkalipas ng 5 taon, ang Alborada Theater ay umalinggaw sa pagtawa ng mga batang tumatakbo sa likod ng entablado. Si Isadora, na ngayon ay direktor ng isang internasyonal na festival ng mga batang talento, ay nanonood mula sa pakpak ng entablado na puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Si Hector, na may kulayabo na buhok at isang tahimik na hitsura, ay hinawakan si Luz na lumaki nasa kanyang mga bisig, pinalakpakan ang bagong henerasyon na nagmamahal sa entablado. Sa pangunahing pader ng teatro, isang ginintuang pleke ang nagsasabing. Kung saan nagtatapos ang kontrata, nagsisimula ang pag-ibig. Kung saan naroon ang pag-ibig, laging may bagong buhay. Nagkatinginan sila at mumiti. At ang palabas ng buhay nagpatuloy. Kung ang kwentong ito ay naantig ang iyong puso, ibahagi ito sa isang taong naniniwala na ang pag-ibig ay maaaring umunlad sa mga pinakahindi inaasahang lugar. Ilang beses ba nating binabaliwala ang mga koneksyon na maaaring magbago sa ating kapalaran? Gaano karaming magagandang kwento ang dapat nating iwanan mula sa takot o pagmamalaki?
Komento sa ibaba, naranasan mo na ba ang isang bagay na hinamon ang iyong mga katiyakan? Tulad ng kung sa tingin mo ang tunay na pag-ibig ay hindi nakasin. Ito ay nadama. Ibahagi ang kwentong ito sa sinumang nangangailangan ng kaunting pag-asa ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga kwento na nagpapasaya sa iyo, nagbibigay inspirasyon at nagpapamuni sa iyo. I-activate ang kampanilya upang matanggap ang bawat bagong kwento sa sandaling ito ay inilabas. Dahil sa huli, lahat tayo ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na hindi humihingi ng pahintulot, ngunit narito upang manatili.